at masalibuot na sanlibutan, mag-ingat ka. Sa paghakbang ng iyong mga paa, ay tiyakin mo ang landas na iyong patutunguhan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ganito ang sabi ng Panginoon: magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Basa. Pero atheist na hindi naniniwala sa Diyos, pagkatapos they will doubt the integrity of the one who they do not believe. Magmula sa Jerusalem. Sa ano magmumula? Jerusalem. Hanggang saan makakarating? Hanggang Pilipinas. Paano makakarating? Patay na mga apostol. Sinulat. Eto ngayon. Meron ba tayong pag-asa? Wala. Nga, Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Ang Diyos hindi nagbibigay ng problema sa tao. Tayo ang gumagawa ng problema natin. Halimbawa, ikaw kain ka ng matamis. Madya-diabetes ka. Sino gumawa ng problema? Ikaw. Marami ka namang makakain, may mapait, may matabang. Gusto mo puro matamis. Gumawa ang Diyos ng pipino. Maganda yon. May insulin yon. Hindi ka madya-diabetes pag kumakain ka ng pipino. Ampalaya. Pag kumakain ka nun, hindi ka madya-diabetes dahil pampababa ng blood sugar yung ampalaya. Ang gusto mong kainin puro ice cream. Pagka nagka-problema ka ngayon sa diabetes, sino may gawa? Ikaw, hindi ang Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, tinuturuan niya tayo ng karunungan. Itong buwan na ito, halimbawa, mauuso yung pakwan, mumura yung pakwan, makakakain kang pakwan. Pag namura yung mangga, makakain kang mangga. Iba-iba ang nauuso. Pag nauso yung kasoy, makakakain ka ng kasoy. Pag nauso yung duhat, nakakakain ka ng duhat. Mura kasi yung duhat, gamot sa sakit sa bato. Yung kasoy, gamot sa sakit sa bato. Pampatibay ng bato. Yung pakwan, pampalinis ng bato. Pag nauuso yung mga bawat uuso, ibig sabihin ng Diyos, kaya uso ngayon yan, kumain ka niyan. Kumain ka niyan, bago magtaglamig, bago mag-Disyembre, mauuso ngayon yung mangga, mauuso ngayon yung, dyan sa Pilipinas, mauuso yung maaasim, no? Mga santon, may mga vitamin C kasi yun Ihahanda ka sa lamig para wag kang masipot. Ganun ang Diyos na lagi niyang inihahanda ang tao para humarap sa buhay. Hindi siya ang gumagawa ng problema at hindi siya ang nagbibigay. Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung minsan. Ngayon, bakit kamo merong mga tao na kayang lutasin ng taong problema? Bakit ang ibang tao mahantong sa pagsususay? Kasi siguro una, makitid ang isip. Ayaw niyang humiling sa iba ng tulong. Meron naman siguro, parang natatakot siyang harapin yung totoo. Ngayon, yung mga nagpapakamatay, wala silang courage. Duwag silang harapin ang problema. Kaya nagpapakamatay sila. Salamat naman sa Pilipino. Hindi tayo mga duwag Bihira lang naman yung Pilipino nagpapakamatay. Ang Pilipino, kahit hirap na ang buhay, hindi nagpapakamatay. Compare mo sa ibang bansa, sa Australia, sa India, konting problema lang, nagpapakamatay ang tao. Meron nga, walang problema, nagpapakamatay.
Yung mga suicide bomber, di ba nagpapakamatay? Wala namang problema yun. Maraming pera yun. Ba't nagsusuicide bomber? Maraming klase ng tao nagpapakamatay. Ang isa sa dahilan yung wala na siyang pag-asa o kaya takot siyang humarap sa totoo o kaya ayaw niyang mapahiya, nagpapakamatay. Halimbawa, mayroong babae na buntis siya, may asawa siya, nasa abroad. Mahahalata siya na hindi asawa niya nakabuntis, nagpakamatay. Yun yung mga dahilan kaya nagpapakamatay ang tao. Pero hindi dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng problema, hindi natin kayang lutasin. Sa Biblia, kung meron man dumadating, kaya mo yon. 10:13 ng unang Korinto. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos hindi nagbibigay sa atin ng higit sa ating makakaya. Kung ano yung dadating sa'yo, makakaya mo yun. Kung anak ka ng Diyos, makakaya mo yung dumadating sa'yo. Tutulungan ka niya. Kaya lang yung iba, walang paniniwala sa Diyos. Kaya nagpapakamatay.